para protektahan ang aking ate na kasing lambot ng saging. Sumama akong magpakasal sa mansyon ng general. Nagpakasal siya sa maliit na general, habang ako naman ay nagpakasal sa tatay ng general. Pagkatapos ng kasal, may iniuwing buntis na babaeng mukhang kawawa ang maliit na general galing sa labanan. Sabi ng kapatid ko, gusto na niyang makipag-divorce. CJ, kung maghihiwalay ka, hihiwalay din ako. Sabihin mo na lang kung gusto mong maging biyudo ang tatay mo, suwail na anak. Anak lang ako sa labas ng investigador ng imperyo. Pero ang aking ate ay masyadong mabait at mahina. Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas hanggang sa edad ng pag-aasawa ay dahil sa pagbabantay at pagprotekta ko sa kanya. Subalit, 3 araw pa lang matapos ang kanyang kasal at pagbisita sa amin. Nang hindi ko siya nababantayan, minamaliit at inaapi na naman siya ng ibang tao. Ang kanyang asawa ay ang sikat at hinahangaan na batang general sa kabisera. Si Pihwei. Dapat sana ay magandang pagsasama ito. Pero siya ay masyadong mayabang at matigas ang ulo. Sabi nila, may iba siyang mahal na hindi makalimutan. Kaya wala siyang pakialam sa dangal ng aking ate. Hinahayaan niya itong mag-isa sa silid. At naging katatawanan sa buong kabisera. Kawawa naman ang anak ko. Ang aking madrasta ay wala talagang sariling paninindigan. Wala siyang ginawa kundi yakapin ang anak niya at umiyak ng umiyak. Kahit pa ang aking ama na mahilig sumipsip sa emperador, ay wala ring nagawa kundi magbuntong hininga. Hay, wala tayong magagawa riyan. Kasala ka na kasi sa pamilya nila. Isa pa, hawak ng pamilya Pei ang kapangyarihan sa militar sa kanluran. Ano bang laban ng pamilya natin sa kanila? Tunay nga silang mga magulang. Pare-parehong duwag at walang kibo. So na akong makinig. Natitiis nyo ang ganito. Nang magsalita na ako, hindi na nakaimik ang aking ate at madrasta. Pinigil nila ang kanilang paghikbi. Sasama ako sa pagpapakasal ng aking ate. Ha? Gusto mong maging pangalawang asawa ni Peihui? Hindi. Gusto kong maging ina ni Peihui. 3 pangungusap lang ang ginamit ko para mapapayag si Peishu na pakasalan ako. Pishu, maraming taon ka ng biyudo. Sinasabi ng mga tao sa labas na dahil sa sugat mo sa gyera, ay hindi ka na raw lalaki kung kumilos. Pakasalan mo ako. At ipapaalam ko sa buong kabisera na napakatikas mo pa rin. Sige ba? Aasahan ko ang tulong mo sa pagtatakip nito, Binibining Jayang. Mabilis akong nakapasok sa mansyon ng general kasama ang aking ate. Si Peishu ay isang makapangyarihang dakilang general. Maraming taon na siyang mag-isa, at hindi na muling nag-asawa. Sa pagpapakasal kay Peishu, nakuha ko ang karapatang turuan ng leksyon si Peihui ng may otoridad. Ipararamdam ko sa kanya kung kaninong ate ang kinalaban niya. Matagal ng opisyal si Peishu, at sa wakas ay nagpakasal na siyang muli. Kaya lahat ay gustong makigulo sa silid ng bagong kasal, para makita kung sinong dilag ang nakabihag sa puso ni Peishu. Kasama na roon si Peihui. Habang nakaharang si Peihui sa labas ng silid, nakatitig naman ako at nakikinig sa may dingding. Balita ko, isang napakagandang babae ang pinakasalan ni ama. Ako na iyong anak, ay narito para batiin ang aking ama at ina ng walang hanggang pagmamahalan. Sabi nila, mahirap tanggihan ang taong nakangiti. Pero nang marinig ni Peishu ang pagbati, biglang nagdilim ang kanyang mukha. Huwag mo nang hilingin na maging tapat kami ng iyong ina sa isa't isa magpakailanman. Nakadepende ang lahat sa kung paano mo itatrato ang iyong asawa. Napatulala si Peihui sa kinatatayuan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit ang kanyang ama. Pero ako, naiintindihan ko. Dahil madalas kaming magdiskusyon ni Peishu tungkol sa mga prinsipyo ng pagpapalaki ng anak. At wala kaming pinipiling oras o pagkakataon. Gaya na lang ngayon, mabilis na lumalapit sa akin si Peishu. Habang ako naman ay kumakain ng pulang dates. Habang sinasabi ko, hindi pwede ang ginagawa mo, mahal. Yumuko si Peishu at ibinaba ang kanyang tingin. Tahimik niya akong binalatan ng prutas na longan. Matapos balatan ay iniabot niya ito sa akin. Kumakain ako habang patuloy na nagsasalita. Hindi mo na ipaliwanag ng malinaw ang kahalagahan ng pagkakasundo nilang mag-asawa para sa pamilya natin. Masyado pang pangit ang tono mo. Lalo lang siyang magre-rebelde niyan. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ko tungkol sa pagdidisiplina sa anak. Palagi ko siyang binabanggit. Para tuloy lumalabas na nagpakasal lang ako sa iyo dahil sa anak mo. Kung hindi dahil doon, kung hindi pinakasalan ng ate ko ang anak mo, papakasalan ba kita? Napaiyak ka at may naalala ako bigla. Bumaba ang tingin ko. Naglakbay ang paningin ko sa isang bahagi ng katawan ni Peishu. Dahil sa natitira kong awa, binago ko ang sinabi ko. Siguro, bahagi lang iyon. Sa isip ko, ang isa pang dahilan ay dahil hindi mo na kaya ang tungkulin bilang lalaki. Sakto ito para sa akin na ayaw magkaanak. At iniisip ko ring masyadong abala ang magpalaglag para sa iba. Kaya totoo, ang isang bahagi ay dahil sa anak ko. Kahit na hindi alam ni Peishu, na ang kabilang dahilan ay ang kanyang pagiging baog o mahina. Hindi pa rin kontento si Peishu sa sagot na iyon.
Madilim ang mukha niya habang binuhat ako sa binti at baywang. Uminog ang mundo at dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Agad niyang hinubad ang kanyang pulang damit pangkasal. Mamatay ka ba kung mamahalin mo ako ng kaunti pa? Ginang. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan sa mga baldosa. Ang liwanag ng pulang kandila ay nagningas hanggang mag-umaga. Para akong isang maliit na bangka na tinatangay ng malakas na hangin at alon sa buong magdamag. Sa gitna ng aking kalituhan, may pumasok na isang kaisipan sa isip ko. Sino ba ang nagsabing hindi na niya kaya ang tungkulin sa kama? Kayang-kaya niya, hanggang sa gusto ko na siyang patayin para maging biyuda na lang ako. Nagising ako kinabukasan. Ang magaspang niyang palad ay nakahawak sa aking baywang. Hindi talaga siya mapakali. Pinigilan ko ang kamay niya. Mahal, kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Parang aso siyang nangangatngat sa lig ko. Ayos lang. Nagpautos na ako na maghain ng sick leave. Dahil seloso si Pisho. At isa pa, hawak ko sa leg si Pei Hui. Kapag sinubukan niyang apihin ang ate ko, agad akong pupunta sa paaralan para hanapin ang gurong nagtuturo sa kanya ng panitikan. Guro, bakit ang Pei Hui namin ay laging nasa huling hanay nakaupo? Guro, bakit lagi na lang sinasabi ng aming Pei Hui na masyadong madali ang mga aralin? Wala raw siyang natututunang totoong galing. Sus Mariosep, pinag-iinitan mo ba ang aming Pei Hui? Isusumbong kita sa mga otoridad para madakip ka. Sukdulan ang galit ni Pei Hui sa panitikan. Pero dahil sa panggugulo ko bilang masamang ina, lagi siyang nakakatanggap ng espesyal na atensyon mula sa kanyang guro. Nagsumbong siya kay Peisho, ngunit hindi siya pinansin ni Peisho. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailanman ay hindi naging maganda ang iyong mga grado. Ang alam mo lang ay makipaglaban gamit ang espada at sibat. Mahirap ang kalagayan ng iyong ina bilang pangalawang asawa. Minsan, tingnan mo rin ang sarili mong pagkukulang. Sa dami ng taon, nag-aral ka ba ng mabuti? Wala siyang nagawa kundi magtimpi na lang. Araw-araw, nakasimangot siyang humaharap sa ate ko. Medyo kakaiba ang paraan nila ng pagsasama. Ngunit kamakailan lang, may utos mula sa itaas na ipadala siya para puksain ang rebelyon. Habang naglalaro kami ni ate ng baraha, tila balisa ang kanyang isipan. Kaya't kaswal ko siyang pinalakas ang loob. Pagsugpo lang naman yun sa gulo. Hindi naman delikado. Bumalik ang hwisyo ni ate. At pabulong na nagpaliwanag. May kasamang buntis na babae si Pei Hui sa kanyang pagbabalik. Agad na tumunog ang alarm bell sa isip ko. Sinong babae? Ang mahal ni Pei Hui. May itinatagong mahal si Pei Hui na hindi gaanong napapansin. Ang pangalan ay Sun Yan. Balita ko, isa siyang babaeng taga-aliw. Dahil sa mababang katayuan niya, hindi siya makapasok sa pamilya Pei. Tumango ng tapat si ate. Inalis ko ang aking tamad ng ngiti. Tumuwid ang upo ko. At nagningning ang talas sa aking mga mata. Ano na ang balak mong gawin? Tumingin sa akin si ate. At biglang nagkaroon ng matinding determinasyon. Aking kapatid, gusto ko nang makipag-divorce. Kahit ang pinakamabait na tao, napupuno rin. Paulit-ulit na tinatapakan ni Pei Hui ang dangal ni ate sa lupa. Sadyang itinulak na siya sa pader. Hindi na nakakapagtaka na naisip niya ang bagay na ito. Parang proud na ina ako na nakitang nagdalaga na ang aking anak. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. CJ, kung lalayas ka, sasama ako. Kinagabihan, nag-alis ng baluti si Peisho. Gaya ng dati, nangulit siya sa akin ng bigla. Napansin niya ang papel ng paghihiwalay na may maganda kong sulat kamay. Nagpanggap na kalmado si Peisho. Pero libo-libong beses na niyang pasulyap na tinitingnan ang papel na iyon. Papel ng paghihiwalay. Iyo ba ito? Bakit mo gustong makipag-divorce? Pinagalitan ka na naman ba ng pasaway na si Pei Hui? O binigyan niya ng sakit ng ulo ang ate mo? Kahit may saplot, ramdam na ramdam ko. Ang bilis ng tibok ng puso niya na parang tatalo na sa dibdib. Masyado siyang maraming tanong ng sabay-sabay. Pinili ko lang ang sasagutin ko. Hindi Isinulat ko lang yan para kay ate. Ang naninigas na mukha ni Peisho ay dahan-dahang bumalik sa normal. Nakahinga siya ng malalim. Mabuti naman kung ganoon. May oras pa. Ang totoo, masyado siyang maagang nagalak. Sabi ko sa sarili ko, ang tanga mo rin talaga. Tapos ko na ring isulat ang para sa akin. Nasa estante na ng libro. Dati-rati, napaka-tradisyonal at masunuri ni ate. Ang duwag niya, parang kuneho lang. Pero ngayong nakapagdesisyon na siya, tila nagising ang kanyang natutulog na lakas. Nang magbigay-pugay kami sa umaga, nagniningning ang kanyang mga mata. Kapatid ko, anong plano natin? Subalit, maitim ang ilalim ng mga mata ko. At sobrang antok na ako. Huwag ka namang masyadong maaga mambulabog, ate. Inaantok ako. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni ate. Kagabi, parang nilapa ako ng aso sa buong katawan. Nakakainis talaga. Pishu. Kailangan na nating mag-divorce. Masyadong mabait at mapagtiwala si ate. Akala ko talaga ay minalas na ako ng husto. Pagkatapos kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko,
Saka lang kami nagplanong magkapatid para sa divorce. Pagkasulat ng kasunduan sa paghihiwalay, at nang mabuo na ang buong plano namin, eksakto namang dumating si Pei Hui galing sa digmaan. Siya na laging mayabang at walang pinapakinggan, ay biglang nagmagandang loob na alalayan ang isang magandang babae pababa ng kabayo. Tiningnan ni Pei Hui ang lahat sa paligid. Ngunit ang huling tingin niya ay napako kay ate. Nagbilin siya. Buntisin yan. Walang sinuman sa mansyong ito ang pwedeng magmaltrato sa kanya. Kung hindi niya tinapos ang sasabihin niya. Pero sobrang bigat ng tono ng kanyang boses. Ang mga tingin ng mga katulong ay palipat-lipat sa babaeng iyon at kay ate. Ang mga bulong-bulungan nila ay parang mga kutsilyo, na unti-unting sumusugat sa dangan ni ate. Kaya naman pala hindi gusto ng general ang kanyang Nenfi. Ang ganda ng babaeng iyon, talagang nakakaawa ang itsura. At buntis na agad siya. Siyempre, mayroon din namang mga kumakampi kay ate. Balita ko, hindi galing sa marangal na pamilya ang babaeng iyan. Ayos lang sana kung gagawin lang siyang kabit sa labas. Pero ang kapal ng mukha na iwi pa siya rito. Hindi ba't sampal ito sa mukha ng Nenfi? Pero dahil sa ingay ng paligid, naging magulo ang lahat. Sumunod si ate sa plano naming dalawa. Kinagat niya ang kanyang labi, at nagmukhang sobrang lungkot. Ang mga luha niya ay pumatak na parang naputol na kwintas. Bumulong ako sa kanya. Mamaya pagbalik sa kwarto, huwag kang magpapaabala kahit kanino. Ilalagay natin ang kasunduan sa divorce sa lugar na madaling makita. Tapos sabihin mo na gusto mo lang lumabas kasama ko para magpahangin. Walang mag-aakala na ginagamit lang natin itong pagkakataon para makipaghiwalay. Eksakto sa sandaling iyon, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw. Suwail na anak, halika rito. Hindi kalayuan. Si Pei Shuo na kapapasok lang ay suot pa ang kanyang baluti na puno ng alikabok. Nakatungtong sa kanyang matangkad na kabayo. Nakatitig siya ng masama mula sa itaas, na talagang nakakapanginig ng tuhod. Kahit gaano pa katapang ang anak sa harap ng kanyang makapangyarihang ama, nagmumukha lang siyang maliit na kuting. Gusto sanang tumakas ni Pei Hui, pero mabilis siyang binuhat ng kanyang ama at isinakay sa balikat. Sa isang iglap, bumagsak siya sa matigas na sahig ng bulwagan ng mga ninuno. Literal na sumubsob ang mukha niya sa dumi. Kami ni ate ay nakatayo sa pasilyo patungo sa bulwagan. Nang mabalitaan namin mula sa katulong, na pinarusahan ang batang general na lumuhod sa bulwagan. Napakaseryoso ng kapaligiran sa loob ng bulwagan. Habang hinahampas ng latigo, tanging mahihinang daing lang ang naririnig kay Pei Hui. Pero ang boses ni Pei Shuo ay rinig na rinig naming magkapatid. Suwail na anak, kung gusto mong maging biyudo ang tatay mo, sabihin mo lang ng diretsyo. Nakatayo si ate sa labas ng bulwagan. Ang anino ng mga sanga ay tumatama sa kanyang mukha. Kaya hindi ko mabasa kung anong emosyon ang nasa isip niya. Biglang kinabahan ang puso ko. Kaya tinanong ko siya, gusto mo pa bang makipaghiwalay? Masyado siyang mapagbigay sa ibang tao. At madaling mapalambot ang puso. Ngayong nakita niyang ipinagtatanggol siya ni Pei Shuo. Siguradong sobra-sobra ang pasasalamat niya. At dagdag pa rito, dahil nabugbog ng husto si Pei Hui. Siguradong magtitino na iyon sa susunod. Sa isip ni ate, malamang ay nagbabago na ang isip niya. Pero binalik niya ang tanong sa akin. Ikaw ba? Ang rason kung bakit ako nagpakasal sa pamilya Pei. Ang malaking bahagi nito ay dahil para ito sa pagsuporta sa aking ate. Sa oras ng pag-alis, syempre, siya ang gagawin kong basehan. Sige, makikinig ako sa iyo. Kung lalayas ka, lalayas din ako. Gusto ko na ring makipag-divorce. Mabuti. Tumalikod si ate at handa nang umalis. Determinado ang kanyang tindig. Bigla ko siyang hinawakan sa braso. Para patigilin siya. Alaynan. Sa labas, kailangan natin ng pera para sa lahat ng bagay. Hindi ito katulad dito sa mansyon. Dalhin na natin ang lahat ng pwedeng dalhin. Baka kapusin tayo sa panggastos. Iba na ang sitwasyon ngayon sa plano natin. Tutal, nasa altar pa si Pei Hui at pinarurusahan ng batas ng pamilya. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Isinama ko siya pabalik sa loob. Hakutin ang lahat. Sanay na ako sa kama na gawa sa rosewood. Buhatin niyo yan. Kahit ang mga gintong palamuti sa haligi, kinalas ko na rin. Napatulala si ate sa akin. Ate, nasaan ang mga gamit mo? Dala mo na ba ang lahat? Nag-isip si ate ng sandali. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon at pumasok sa kusina. Sa loob, naroon ang kusinero. Ang dating tagaluto sa palasyo ng emperador. Ang galing niyang gumawa ng phoenix tail shrimp. Malutong at napakasarap. Ibalot at isama na rin siya. Naging maayos ang aming pagtakas. Habang si Pei Shuo ay nasa altar. Seryosong dinidisiplina ang kanyang anak. Wala siyang kaalam-alam. Naninakawan na namin ni ate ang buong pamilya Pei. Hanggang sa mapagod siya sa pamamalo. At ibinalik ang pamalo sa lagayan nito sa altar. Pagkaalis niya sa altar, tumingin siya sa paligid. At natuklasan na ang mansyon ng pamilya Pei. Ay halos wala nang natira kundi mga pader dahil sa amin ni ate. At ang dalawang divorce papers na nakapatong sa bookshelf. Anong magiging reaksyon ni na Pei Shuo at Pei Hui?
Hindi na namin alam ni ate. Pero habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, bigla akong huminto. Anong nangyari? Hindi tayo pwedeng bumalik sa bahay ng ating magulang. Ang dalawang lalaking yun sa bahay, hindi na kailangang kumilos. Kapag nagpadala lang ng tao si Pesyo, ibabalot nila tayo at ibabalik sa kanila ng walang labis, walang kulang. Papangaralan pa tayo na magpakabait na asawa. Kaya nagkasundo kaming dalawa. Dumiretso kami sa ahensya ng mga bodyguard. Kumuha kami ng mahigit 10 bodyguard para protektahan kami. At paulit-ulit na nagpalit ng karwahe. Nang maraming beses. Mula sa disyerto ng Northwest hanggang sa maulap at maulang Jiangnan. Namuhay kami ng parang mga diyosa, maraming pera, maraming oras, at walang kumukontrol. Mula noon sa mundong ito, nawala ng 2 asawang nagdurusa sa loob ng mansyon. At nadagdagan ng 2 mayaman at magandang biyuda. Sa isang kisap mata, 2 taon na ang lumipas. Ang sabay na pakikipag-divorce ng mag-ina sa Pamilya Pei. At ang pagsimot sa lahat ng ari-arian ng Pamilya Pei ay naging paboritong usap-usapan sa buong kabisera. Nagpaskil din ng mga anunsyo ang Pamilya Pei. Naglabas sila ng mga poster para hanapin kami. Sinasabing basta makapagbigay ng impormasyon tungkol sa amin, makakatanggap ng pabuya na 1,000 ginto. Kaya naman ang mga tindero at tambay sa lansangan ay lahat naghahanap sa amin. Gayunpaman, binura na ng panahon ang lahat ng bakas. Ngayon, wala na ring nagbabanggit tungkol dito. Kahit ang mga poster ay nanilaw na sa kalumaan. Iniisip ko na baka nakalimutan na ng Pamilya Pei ang nawalang ari-arian. Dapat na kaming mag-relax ng kaunti. Kaya naman, kami ni ate ay pumunta sa bagong bukas na Nanfeng Court sa kabisera. Sa loob ng isang eerie room, nag-order kami ng mahigit 10 poging lalaki para magsilbi. May tagahilot ng balikat, tagabalat ng ubas, tagapainom ng alak, at tagasayaw. Nandoon na ang lahat ng kailangan. Si ate, medyo nahihiya pa at hindi makagalaw ng maayos. Samantalang ako, ay hayahay na pinagsisilbihan habang may kayakap sa kaliwat kanan. Sabi ko sa kanya, huwag siyang mahiya na makipaglaro at makipag-asaran sa kanila. Hindi mo ba napapansin na kamukha ni Pesyo ang lalaking iyon? Ibibigay ko siya sa iyo. Tinitigan niya itong mabuti para masigurado. Nga, kamukhang kamukha niya. Pati ang mga kilos, kuhang-kuha. Kung pati boses ay magkatulad din. Iisipin kong iisang tao lang sila. Pagkasabi niyon, biglang kinabahan ang aming mga puso. Nagkatinginan kaming dalawa, at gaya ng inaasahan. Isang pamilyar na boses ang narinig namin. Umaalingaw ito sa aking isipan. Jiang Shaksu. Nakita ko sa di kalayuan ang isang lalaking nakabalabal na balahibo ng lobo, na may matatalim na mga mata, hindi maitatago ang umaapaw na galit sa kanyang katawan. Ang taong nakatitig sa akin nang hindi kumukurap, ay walang iba kundi si Pesyo. Ang senaryong ito, ay matagal ko nang inaasahan sa aking isipan. Kahit nanigas ang likod ko na parang tinamaan ng kidlat, nagawa ko pa ring sumagot ng maayos. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Bago pa man ako makatapos. Si ate na kanina lang ay sobrang mahiyain. Ay biglang hinablot ang lalaking nasa tabi ko. At tinakpan pa ang bibig ko na parang may lason. Takot na takot talaga siya na baka mapatay ako ni Pesyo. Kaya gusto niyang siya na lang ang sumalo sa lahat ng sisi. Ako ang nagpilit sa aking ina. Nadalhin ako sa maduming lugar na ito. Pinagalitan din ako ng aking ina. Pero hindi niya ako matiis. Kaya, sinulyapan siya ni Pesyo. Ang tono nito ay hindi mawari. Kung may oras ka, magpatingin ka sa doktor para sa likod mo. Baka kasi sa sobrang bata mo pa ay hindi mo kayang pasanin ang ganyang kabigat na sisi. Sa ilang salita lang, tinapos na niya ang usapan. Pinatahimik niya si ate, para hindi na ito makapagsalita pa. Tiningnan ko si Pesyo na nag-aapoy ang galit, at pinainom siya ng tubig para mahimasmasan. Kinuha niya ang saang ibinigay ko at uminom ng kaunti. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Nang marinig ang kanyang tanong, sumagot ako ng parang walang pakialam. Para magsaya. Ano pa ba? Marunong din naman akong magsalita ng matatamis na salita. Halimbawa, gusto ko lang bumalik ng kabisera para masulyapan ka ng palihim. Para makita kung maayos ba ang lagay mo. Pero ako, hindi ako mahilig magsinungaling. Gaya ng alam ng lahat. Kapag ang isang tao ay wala nang masabi sa sobrang inis, mapapatawa na lang siya talaga. Si Pesyo ay napatawa na lang sa sobrang asar sa akin. Sa sobrang galit, bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Biglang humingal ng malalim, at tuluyan ng nahimatay sa tindi ng emosyon. Nang bumagsak ang mabigat niyang katawan sa akin, inalalayan ko siya. Tinapik-tapik ko ang balikat niya. Pesyo! Hindi siya sumasagot. Nagtanong sa akin si ate. Ang gamot ba sa pagkakataong ito? Ay ganoon kabilis tumalab. Mayabang akong sumagot. Improved version na iyan. Tulog siya nang hindi bababa sa 3 araw. Isa akong babaeng tuso at makamandag. At dahil lumaki ako sa isang kun, mukha man akong inosente at marangal sa labas.
Sa likod ay marami akong itinatagong katusuhan. Hindi ito ang unang beses na hinahabol kami ng mga kawal. Pero sa bawat pagkakataon, ang mga gamot ko ang nagliligtas sa amin. Napapatumba ko silang lahat. Tara na! Pinagpagan ko ang aking bestida. Kahit wala naman talagang alikabok doon. Inabot ko ang kamay ko kay ate. Huwag ka nang tungangarian. Habang lumalamon ang dilim sa paligid. At tila may tontoneladang bigat ang kanyang mga talukap. Gustong isigaw ni Peisho kay Jiang Shaksui na huwag itong umalis. Ngunit yumuko siya at pinunit ang laylayan ng kanyang damit. Isang pirasong tela na lamang ang naiwan sa mga daliri ng lalaki. Sa sandaling siya ay bumagsak. Bigla niyang naalala ang unang pagkikita nila ni Jiang Shaksui. Noon, hindi pa sapat ang edad ni Jiang Shaksui para mag-asawa. Nasa kun pa siya at nagsisilbi bilang isang mongha. Si Peisho ay isang lalaking duguan at sugatan na pinulot lang niya. Parang simula ng mga mumurahing nobela na nababasa kung saan-saan. Kaso lang, pagkagising ni Peisho, itinutok niya agad ang kutsilyo sa liig ng babae. Pero itong si Jiang Shaksui, hindi man lang kumurap. Nagpatuloy lang siya sa pagdikdik ng gamot. Sabi ko na nga ba, tama ang nasa mga nobela. Ang mga lalaking pinupulot sa kalsada ay wala talagang idudulot na maganda. Kung alam mo pala, bakit mo pa ako pinulot? Natawa ako. Huwag kang mag-alala, dahil hindi rin naman ako mabuting tao. Si Peisho sa mga sandaling iyon, wasak ang mukha, putol-putol ang mga ugat, ni hindi makatayo ng diretsyo. Ngunit sakto iyon sa kailangan ko. Isang ginyapig para sa aking mga gamot. Maraming gamot si Jiang Shaksui na hindi pa alam ang epekto. At kailangan niya si Peisho para subukan ang mga ito. Ang mga gamot na naisubok na kay Peisho ay hindi na mabilang. Nang maging immune na siya kahit sa pinakamatapang na pampatulog, ang ugnayan nila ni Jiang Shaksui ay naging higit pa sa karaniwan. Nang mabalitaan niyang ang babae ay isang anak sa labas ng pamilya Jiang, at nakatakda ng bumalik sa kabisera, nagtanong ang lalaki, paano kung sumama ako sa iyo pabalik ng kabisera? Ako ang magiging sandigan mo. Walang pakialam na sumagot si Jiang Shaksui. Hindi magandang ideya. Babalik ako sa kabisera para maghasik ng galing. Hindi kita kailangan bilang sandigan. Pabigat ka lang sa akin doon. Gayunpaman, para sa pabigat na ito, nag-iwan pa rin siya ng sulat bago umalis para magbili ng maigi. Pinaalalahanan siyang palitan ang benda sa kanyang mukha. 3 beses sa isang araw. Nakahimlay lamang si Peisho ng sandali. Nang magising siya, nakita ni Peisho si Pei Hui sa kanyang tabi. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. 2 pangungusap lang ang sinabi niya. Nakita ko sina Jiang Shaksui at Jiang Wanyan. Ipakalat ang lahat ng tauhan. Hanapin sila. Nang matapos ang huling salita, ang baluti ni Pei Hui ay kumalansing ng matalim. Sinabi niya, Opo. Habang nakaupo sa Nanfeng Court, ang tingin ni Peisho ay kasing talim ng kutsilyo. Nang nakayuko niyang tinitingnan ang tela ng laylayan ng damit na may natitira pang init sa kanyang kamay. May nakakangilabot na lamig sa kailaliman ng kanyang mga mata. Hindi niya papayagan. Naiwan siya nito ng paulit-ulit. Hindi ko inakalang ang pampatulog kay Peisho ay ganoon lang kabilis mawala ang bisa. Sandali lang talaga. Agad na hinigpitan ang seguridad sa buong kabisera. Lahat ng papasok at lalabas ay kailangang dumaan sa mahigpit na inspeksyon. Masyadong mainit ang balita. Naniniwala ako na kung saan ang pinakamapanganib na lugar. Doon ang pinakaligtas. Kinakabahan si ate. Parang hindi yata maganda ito. Bakit naman hindi? Sino ang mag-aakalang babalik kaming dalawa sa Nanfeng Court? Tama. Bumalik kaming dalawa sa Nanfeng Court. Umupo kami sa room kung saan kami galing kanina. Sa silid na may tabing lamang na naghihiwalay. Nang buksan ko ang bintana, nakita ko ang gulo ng mga sundalo at kabayo sa labas. Sina Peisho at Pei Hui, nakasakay ng magkatabi sa matatangkad na kabayo. Nagulat si Pei Hui, Ama, nag-utos na ako sa mga tarangkahan ng lungsod na maghigpit sa pag-usisa. Nahanap na rin sa ibang mga lugar, pero wala kaming makitang bakas nilang dalawa. Baka po kayo ay nagkamali lang ng tingin. Sino ang mag-aakala na agad itong itinanggi ni Peisho? Impossible. Sa pagkakakilala ko kay Jiang Shaksui, malamang ay nasa malapit lang siya ngayon. At pinagtatawanan ang itsura nating nahihirapang hanapin sila. Siguradong sigurado siya. Ganoon na lamang ang katiyakan niya na parang. Naririnig niya ang niloloob ko. Ginamit ko ang kamay ko na parang mangkok. Lumapit ako sa tainga ni ate at bumulong. Siguradong hindi nila tayo mahahanap. Binigyan ako ni ate ng isang tingin na puno ng paghanga. Biglang may napansin si Peisho. Tumingala siya. Siya at ako. Isa sa ibaba, isa sa itaas. Magkaiba ang kinalalagyan. Ngunit ganoon na lamang katumpak ang pagkita niya sa akin. Napangisi ako. Haha, anong pagkakataon nga naman? Sa totoo lang, okay lang ako. Tutal medyo may edad na si Peisho. At medyo mas kalmado siyang tao. Matapos niya akong mahanap, ikinulong lang niya ako sa bakuran. Bukod doon,
Wala naman akong ibang tinamong pinsala. Maliban na lang tuwing lalapit ako sa pinto ng bakuran. Laging may mga sundalo ng mansyon ng Pei na may suot na baluti at sibat ang humaharang sa akin. Ginang, wag niyo na po kaming hirapan, pakiusap bumalik na kayo sa loob. Pero sa panig ni ate, likadyas na matigas ang ulo ni Pei Huai. Hindi marunong sumunod sa disiplina. Hindi ko alam kung baka magmalabis siya ng gawa. Kailangang humanap ng paraan para malusutan ang mga sundalong iyon at mapuntahan si ate. Kaya naman, nang matapos ang tungkulin ni Peishu, matagal na akong naghihintay sa kanya sa loob ng silid. Bakit mo pa kailangang magpadala ng mga taong magbabantay sa akin? Nagtimpla ako ng tsaa mula sa pribadong imbakan ni Peishu. Ang tsaa na handog ng imperyo, ang Yuchen Longjing. Sabay higop ng dahan-dahan. Ayaw ko na maraming matang nakatitig sa akin. Hindi mahirap para kay Peishu na basahin ang nasa isip ko. Hindi mo mababasa sa mukha niya kung galit ba siya o natutuwa. Gusto mo na naman bang tumakas? Hindi ah. Hindi iyan ang balak ko. Kahit kalahating salita ay walang paniniwalaan si Peishu sa mga palusot ko. Ang kanyang mapagmatsyag na tingin ay hindi kumukurap sa akin. Nagbabantay lang sila. Hindi sila makakaabala sa iyo. Hanggang sa dahan-dahan kong inikot ang tasa. At ibinuhos ang tsaa sa suot na uniform ni Peishu. Nagtanong si Peishu sa malalim na tinig. Anong ginagawa mo? Malalaman din niya agad kung ano ang balak ko. Hinila ko ang kwelyo ng damit niya para mapilitan siyang yumuko sa akin. Saka ko hinalikan ng buong galing ang kanyang mga labi. Pagkatapos ng halik, ibinaba ko ang aking tingin na maihalong pahiwatig. Nakatuon ang mga mata ko sa kanya. Sa bahaging nabasa ng tsaa, dahan-dahan kong itinaas ang aking kilay. Ngayon, sigurado ka pa ba na ang mga tao sa labas ay hindi makakaabala sa atin? Biglang lumitaw ang mga ugat sa noo ni Peishu. Tumunog ang kanyang mga kamao sa higpit ng pagkakasuntok. Hindi ko alam kung gaano katindi ang pagtitimpi niya. Para hindi ako mapagalitan sa harap ng ibang tao. Napapikit na lang siya sa tadhana at nag-utos sa mga tao sa labas ng pinto. Lahat kayo, umalis muna. Nagsyalisan ang mga anino sa bakuran. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing igting ng isang hapit na kwerdas. Sinimulang kalasin ni Peishu ang sarili niyang sinturon. Inihagis ang baluti sa sahig, na naglabas ng matunog na kalansing ng metal. Jayang Shaksui, huwag kang magsisisi. Binabawi ko na ang sinabi kong mahinahon itong si Peishu. Ang taong ito, kapag nagsimula na ay nagiging mabangis na. Kapag nawala sa sarili, parang wala ng bukas. Sa madaling salita, kinabukasan, parang jelly ang mga buto at kalamnan ko sa lambot. Halos gamitan ko na ng matinding determinasyon, para lang makapgapang palabas. Hindi pa ako nakakalayo sa paggapang. Isang malapad na anino ang bumagsak sa ulunan ko. Paglingon ko, nakatayo si Peishu sa mismong harap ko. Ginang kay aga-aga. Anong ginagawa mo? Bulag ba siya? Sinasadya niya siguro ito. Sabi ko, magtitirik lang ng kandila sa puntod mo. Hindi nagalit si Peishu. Binuhat niya ako sa ilalim ng aking mga tuhod. Binuhat niya ako gamit ang isang kamay. Ah, salamat na lang. Pumiglas ako ng bahagya. Pero isang general si Peishu. Ang pagpiglas ko ay parang kiliti lang sa kanya. Nang ibaba niya ako sa kama. Bahala na kung anong mangyari. Ngayon din ay isasama ko ang ate ko. Lalayas na kami rito. Sa pagkakataong ito, hindi na paghihiwalay ang gusto ko. Ididiborsyo na kita. Biglang natigilan si Peishu. Ang kanyang nakababang pilantik ng mata ay nagpapakita ng lungkot. Nagagawa niyang magmukhang ganito kahit na isa siyang malaking lalaki. Mukhang kawawa at kaawa-awa. Si Pei Huai ang nagdala ng babae sa bahay. Siya ang hindi marunong mahiya sa inaasan niya. Ginang, bakit sa akin mo ibinubuhos ang galit mo? Walang katuwiran. Umirap ako sa inis. Niyakap ko ang kumot at tumalikod. Tinalikuran ko si Peishu. Hindi ka rin naman gaanong kagalang-galang. Nagtaka si Peishu. Saan naman galing ang paratang na iyan? Nagmamaang-maangan pa siya. Hindi ko na naman mapigilang umirap. Umakyat ang dugo ko sa ulo. Sinipa ko siya. Lumapit si Peishu na parang asong nakakita ng buto. Sino ba ang hindi nakakaalam na sa edad na 12, nag-uwi ka na ng bata, si Pei Huai, mula sa digmaan? Kung ano ang puno, siya ang bunga. May gana ka pang sabihing hindi kagalang-galang ang anak mo sa pag-uwi ng babae. Hindi ba't ikaw ang nagpakita ng magandang halimbawa? Lasiw. Natigilan na naman si Peishu. Namula ang kanyang mga tainga sa hiya. Ang kanyang malamig na boses ay biglang lumambot. Dahil ba rito kaya gusto mong makipaghiwalay sa akin? Nagsiselos ka ba, mahal? Nagmadali akong sumagot. Hindi nakinig si Peishu sa paliwanag ko. Kusa siyang napangiti ng malapad. Hindi niya maitago ang kanyang kagalakan. CJ, hindi ka nga nagsiselos. Ako lang itong mapilit na magpaliwanag sa iyo. Tumingin ako sa itaas ng kanyang ulo. Sino ba ang mag-aakalang sasabihin niyang? Sa totoo lang, hindi ko tunay na anak si Pei Huai. Ang ama niya ay labis na nag-alaga sa akin noon.
Sa kasamaang palad, nasawi siya sa gitna ng digmaan. Buntis ang kanyang ina noong panahong iyon. Ngunit dahil sa labis na pagdadalamhati, pagkapanganak sa kanya ay pumanaw na rin ang kanyang ina. Mabigat ang kanyang tono. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pero hindi ko pa rin mapigilang magtanong, bakit hindi mo sinabi ito sa akin noon? Hindi mo naman kasi itinanong noon. At saka, hindi ko akalaing kakalat sa labas na baog ako. At nagkaroon na raw ng anak sa labas sa edad na 12. Hay naku, may punto naman ang sinasabi niya. Pinag-isipan ko itong mabuti. Napaniwala ako ni Pisho. Maling-mali nga ang mga hinala ko. Dahil nandito na rin lang tayo sa usapang ito. Nabanggit ko ang mahinhin at tila mahinang babaeng iyon noong nakaraang araw. Yung babaeng parang inosenteng bulaklak na buntis pa. Paano naman yung babaeng iniuwi ni Pei Hui? Anak din ba siya ng pumanaw na sundalo? Ha? Hindi. Ano ito, mag-ama ba kayong nagpapatakbo ng ampunan sa gitna ng digmaan? Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Isa akong matapang na asawa na may masamang ugali. Ngayon ay medyo hindi na naman ako naniniwala kay Pisho. Anak nga siya ng pumanaw. Bakit hindi siya magsalita ng maayos? Ang ate ko ay isang huwarang binibini mula sa marangal na pamilya. Tiyak na maiintindihan at mapapatawad niya iyon. Mahinahon ang boses ni Pisho. Sinusubukan niyang pakalmahin ang aking loob. Una sa lahat, pagka-uwi niya, isang pangusap pa lang ang nasasabi niya. Ay pinatumba mo na siya agad sa palo ng disiplina ng pamilya. Pangalawa, espesyal talaga ang pagkatao ng babaeng iyon. Ang babaeng iyon ay kababata ng isa sa mga tauhan ni Pei Hui. Ngunit dahil mahirap lang ang pamilya ng sundalong iyon, hindi niya ito mapakasalan. Wala siyang nagawa kundi panoorin siyang ipagbili sa bahay aliwan. Pagkatapos ay namatay ang sundalong iyon. Sinalo niya ang saksak na para sana kay Pei Hui. Ang huling hiling niya bago mamatay ay naway gamitin ni Pei Hui ang kanyang mga naipon sa serbisyo. Tubusin mo ang babaeng iyon. Nang matubos na ang tila inosenteng bulaklak na iyon. Kung hindi dahil sa naiwang anak ng pamilyang Jiang. Halos sumama na rin siya sa mga sundalo. FCT. FTU. Kaya hindi na nga si Pei Hui na galitin siya ng harap-harapan. Kaya hindi na nga si Pei Hui na galitin siya ng harap-harapan. Kaya hindi na nga si Pei Hui na galitin siya ng harap-harapan. Nagpaplano siyang kausapin tayo ng sarilinan. Hinaplos ni Pisho ang aking buhok gamit ang kanyang malalaking palad. At dahan-dahan itong minasa. Sa wakas, nalinaw na rin ang mga hindi pagkakaunawaan. Tinatanong ako ni Pisho, Ginang, maaari mo na ba akong bigyan ng pagkakataon na huwag tayong maghiwalay? Tinitiyak ko sa iyo na babawi ako sa lahat ng aking pagkukulang. Gumaan na ang loob ko. Pero nagmamatigas pa rin ang bibig ko. At nagkunwaring seryoso pa rin. Depende sa ipapakita mo. Nakangiting tumingin si Pisho gamit ang kanyang matatalas ngunit magagandang mata. At unti-unting lumalim ang kanyang titig. Tinitiyak ko na magpapakitang gilas ako. Nang magising ako kinabukasan, wala na ang lahat ng mga sundalong nagbabantay sa bakuran. Matingkad at nakakasilaw ang sikat ng araw ng tag-init. Sa gilid ng aking kama, nakatira ang aking ate na tila inaantok na. Mukha siyang kasing pagod ko. Ang kanyang manipis na bestida ay hindi maitago ang kanyang maputing balikat. Napuno ng mga bakas ng nagdaang gabi. Mapang-asar ko siyang tinanong, "Bati na ba kayo ni Pei Hui?" Namula ang mukha ni ate. Para siyang lihim na uminom ng masarap na alak. Pabulong niyang sagot, "Bati na kami. Ano nang nararamdaman mo?" Ang ibig kong sabihin ay kung itutuloy pa ba niya ang pagtakas. Para makapaghanda na ako ng maaga. Sino nang mag-aakalang sasabihin niya ang mga salitang? Kahit ang isang tusong babae na tulad ko ay magugulat. Medyo masarap sa pakiramdam. Ako. Sige na nga. Bumawi na ako sa planong pagtakas. Pagkabalik sa mansyon ng pamilya Pei, bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Pero tuwing oras ng pagbati sa umaga at gabi, sa gazebo sa labas ng silid, magpapanggap silang nagpapahinga, o kaya ay kunwaring naglalaro ng chess. Pero ang totoo ay nakikinig ng maigi sina Pisho at Pei Hui. Kung ano-ano na lang ang pinag-usapan nila. Anak, ang ganda ng panahon ngayon, di ba? Opo, ama. Ang ganda rin ng lawa na ito. Matalas ang pandinig ng mga mandirigma. Ang atensyon nila ay nakatutok lahat sa loob ng aking bakuran. Eksaktong naririnig nila ang mga biruan naming dalawa ni ate. Ang aming mga sumbong. At ang aming mga hinala. Sa huli, tuyong-tuyo na ang lalamunan ko nang tanungin ko si ate. So, makikipagdiborsyo ka pa ba? Wag na lang, hindi na ako aalis. CJ, kung hindi ka aalis, hindi na rin ako aalis. Sa malayo, sabay na nakahinga ng maluwag ang dalawang lalaki. Nagkatinginan sila at sabay nang umiti. Nagtuos pa sila gamit ang kanilang mga baso. Nakaligtas din sa matinding sakuna. Ipinagdiriwang ang muling pagkakaligtas. Mula sa planong pag-iwan sa kanila ng magkapatid.